That song is I Surrender. Surrender natin yung life natin sa Lord. Find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. I'm desperate for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know Surrender natin life natin sa Lord. like a rushing wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Buhay ng biyasa. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in like a rushing wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. Let us surrender your life to the Lord. I wanna know Trust you. always to the Lord and not I trust on the man. know you. I surrender.
木さん、はい突然ですけどちょっと聞いていいですか？はい認知症ってほんまに改善するんですか？So yan, good morning. At maring sometimes ay hindi natin nasusurrender yung ating life sa Lord. But nawa ay buong buo, no? Buong buo na mai-surrender natin ang ating Lord, ang ating buhay sa Lord. At siya lamang yung ating pagkatiwalaan, no? Wala na tayong dapat pagkatiwalaan kundi ang Panginoon, di ba? Because God is the author, no, ng life natin, or tayo ay linikha, no, ng Lord, at siyang nakakalam ng lahat. So sa Kanya lamang ang lahat na dapat nating i-surrender, no, yung buhay natin. So ngayon ay nirecall ko lang ito, ano, at the passage ng devotion na ito ng this Friday, di ba? Friday, February 23, no? So 2024, our passage, no, ay nasa Isaiah chapter 2 verse 22. The title of this devotion is Stop, no, Trusting in Man. Amen. So puli ng ating Panginoon. At sabi nga dito, basahin natin, ano, basahin ko ito sa Tagalog version, ay makikita natin ito. Okay? So sabi dito, huwag ka nang magtiwala sa kapangyarihan ng tao. Amen. Siya ay hininga lamang. Ano nga ba ang maitutulong niya sa iyo? So bilang isang makita natin dito, sabi nga dito ay una, siyempre walang magtiwala nga, diba, sa tao dahil hininga lamang. Bakit sabi hininga lamang? Because ang tao ay may hangganan, diba? May katapusan, no? But sabi nga, tiyak maglalaho, iiwanan ka, no? Kung ito yung taong iyong pinagkakatiwalaan at nagtatrust ka dun sa kanya, isang araw mawawala yan, isang araw iiwanan ka niyan. Pero ang Diyos ay siya yung may takda ng buhay natin at may lalang sa buhay natin, because sabi niya, ano nga ba ang maitutulong niya sa iyo? So anong maitutulong natin? Maaring, no, for the meantime ay may maitutulong, but hindi iyan permanent na kagaya po ng ating Panginoon, no, na permanente na maasahan natin na tutulong sa atin ay ang ating Panginoon, at siya yung ating maging lakas sa lahat ng pagkakataon. So sabi nga dito, di ba, stop trusting in man who has but a breath in his nostril. Of what account is he? Di ba? So of what account instead we see, no, if every day, no, in our world, sabi ng ganon. So don't we people placing their trust
in mankind instead of the God who created them, di ba? So dapat kailangan naman talaga na mag-trust tayo sa ating Panginoon because God is created the mankind. So instead of man, sa Lord tayo magtiwala, di ba? So sabi nga, instead of the God who created them. So the majority of earth citizens swallow every lie that the evil feeds them through various corrupt government leaders. So nabanggit, di ba? So sabi nga, radical cult leaders, celebrities, sport stars, the mainstream media, etc. It is not anything new or different. So it was going on in Isaiah, no, time as well. People were trusting in false god, no, king. So maraming mga kings or maraming mga tao, no, na talagang nag-trust sila sa kanilang mga gods. So gods is small g ODS, gods, di ba? So ibig sabihin pag sinabing small g is ito yung mga ginawang Diyos-Diyusan ng kamay ng tao, no? So going on in Isaiah time, people will trusting in false gods, king, and religious leaders who were leading them astray. Amen. So God tells them to stop it. So hindi man tayo kagaya ng mga king or mga dating character Bible in the Old Testament. Kung tayo ay nagtatrust doon sa kanila, or there sometimes you trust in your mahal sa buhay, di ba, or friend or whatever. So sabi ni Isaiah, no, sinabi ng Lord na God tell them to stop it. Okay, so stop it, di ba? So simple lamang na gusto sabihin. So outside of Christ, mankind would rather believe to lie than the truth. Amen. So outside of Christ, so ibig sabihin ito yung mga taong they never know God, the true God, no? So nandoon yung kanilang paglalay, no, di ba? So and then sabi nga doon sa Roman chapter 1 verse 25, they exchange the truth about God for a lie and worship and serve the created things neither than the Creator. Amen. So minsan, no, instead na tayo ay maglingkod sa ating sa Creator, no, they will serve doon sa mga created things. Nagre-rely tayo doon sa mga bagay na iyon dahil naisip natin ito yung kailangan ko, no? But I tell the truth that sa ating buhay ay 100% na kailangan natin ang ating Panginoon. So kailangan natin yung ating Creator, no? Sabi nga, who is forever praised, di ba? Hallelujah. So purihin ang ating Panginoon. So I am always amazed at those in our world who claim to know the truth
yet do not. God's word truth, every single word in it is fact, not theory. Amen? Hindi lamang talagang theory, no? Hindi lamang ito katang-isip or sinabi lang, no? This is truth, no? The words of God is a truth, no? So, kailangan natin paniwalaan yung salita ng ating Panginoon kung ano yung mga sinasabi doon. So, sasabihin natin na we are as a Christian, no, we are tayo ay centered, no, the Bible centered. So ibig sabihin, no, pag ano yung sinasabi sa Biblia, yung ating paniniwalaan, no. Huwag tayong mag-create ng mga words sa mind natin na huwag nating pilitin na tawag dito na ipilit natin yung nasa isip natin kung wala sa salita ng Diyos. Kung ano yung ating nabasa, no? Kung ano yung nabasa natin, yun, di ba? So, the world teaches it is theories as fact, no? And God's fact as theory. As God is children, we must be cautious of what we believe. Everything must be filtered through God's word. For example, our public school systems, no, teach the Big Bang theory and evolution, di ba? So yun yung itinatak sa ating isipan nung tayo po nag-aaral ng elementary na yung evolution, di ba? Na ang unggoy, ang tao galing sa unggoy, no? At ito ganito hanggang naging tao. So, 'di ba? So, yung mga theory, no? So, sa Biblia ay wala kang makikita at wala kang mababasa na ganun, 'di ba? So, ayan, at so this is a lie, no? Iyan ay kasinungalingan. For God says, His word, no, that He created the earth and us. So Genesis chapter 1 and 2. So doon natin makikita, no, na walang ibang nag-create kundi ang ating Panginoon. So kinreate niya ang man, no, according to His image. Amen. So we must also be careful to not just believe everything even pastors, clergy, or Christian authors tell us. While there are many who are very godly and helpful to us, if what they are teaching is not in line with God's word, then we are to reject it. In short, God and His word, the Bible, are the final authority in the life of every true child of God. Amen? So kung walang nakasulat specifically na ito yung sinasabi ng Biblia, ay wag nating i-assume na ganon, di ba? So marami, sabi nga dito, every godly and or children's, no, or tawag dito, or Christian author tell us, no, while there are many who are very godly, di ba? So maraming godly, no, and helpful to us, no, nakakatulong sa lahat, no, if what they are teaching, no, is not in line with God's word. So kailangan, no, pag tayo talaga nagsasalita naman ay according lang doon, line doon sa salita ng ating Panginoon, no, di ba?
Ano sinasabi sa salita ng Diyos? Huwag mong dagdagan, huwag mong babawasan. So pwedeng to share, to preach, no? Tawag pure word of God, di ba? So yun po yung dapat nating gawin, no? And sabi dito, God and His Word, no, the Bible are the final authority. So kung wala sa Biblia, i-keep natin yung sa mic natin, no? Ano yung sinasabi doon sa Deuteronomy 29:29, the secret belong to the Lord. So wag nating pilitin, no, na i-share at paniwalain yung tao, no? So sasala tayo doon. Okay? And final authority in the life of every true child of God. Kung totoo kang anak ng Diyos, no, the final authority na iyong pagbabasihan ay ang salita ng Diyos. Kung ano ang nakakasulat sa Biblia. No, childs of God, mankind is fallible. God is not so. God is not. So, who are you going to place your trust in? Diba? So, Father God, thanks for opening, no, my eyes, your eyes, no, to your sa iyong katotohanan, sa iyong truth, no. Thank you for loving me, Lord. Thank you, and for sending Jesus to this earth to die for my sin, di ba? So siya lamang, no, ang pinadala ng Ama sa atin upang tayo ay tubusin sa ating makasalanan. So sabi nga, yes Lord, I love you so, and pray that you help me to always place my trust into in your for everything in my life. So isang bagay po na talagang yes Lord, sabihin natin, Lord, help me, no, to always place, no, to trust in you, not for the people around you, di ba? Although nandun tayo, no, there's sometimes na nagagawa natin yon, but not 100% nagagawin natin yon. So yun po yung isang bagay na makikita natin, no, for your glory, no, Lord God Jesus, amen. So sa umagang ito, no, ano yung makikita natin dito sa ating na i-share ko po sa inyo, no, ay una ay sabi ng ganun, huwag magtiwala, no, sa kapangyarihan ng tao. Huwag magtiwala sa kapangyarihan ng tao. Why? Because ang tao ay hiningahan lamang ng Panginoon, no? Hindi siya yung may-ari ng kanyang buhay. Hindi siya yung naglikha ng kanyang buhay. Amen? No? At sabi nga ay tiyak, no, na maglalaho ito. Pero ang Lord na naglikha, no, ay hindi maglalaho kailanman. Ano sinasabi? Maglaho man ang mundo, ang langit at ang lupa, but the word of God is still. So the word of God, the word is God, no? Doon sa 1 John 1, di ba? Okay? And so ano, hindi mananatili na tayo ay makahingi ng tulong sa kanila, no, ay hindi 100% na talagang in the end of yung buhay natin or yung buhay mo ay pagkatiwala natin sa Kanya, kundi sa Lord lamang. Amen? So, purihin po ang ating Panginoon, and God bless everyone. I hope na sa mga makapakinig at
baka panood nito ay pwede nating i-share, no, like, no, para marami sa inyong mga kaibigan na maaring madinig, no, at ma-encourage sila at malaman nila na ay hindi pala kailangan talagang mag-trust sa tao kundi sa Panginoon lamang, because God is the author of our life, you know? He is the owner, no, ng ating buhay. Amen. Sa purihin pong ating Panginoon, and God bless us, and let us pray. Lord God, thank you very much, Father God, sa aming paglapit sa iyo, Panginoon. Hayaan niyo po na patuloy na paliwanagin mo ang aming mga isip, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita, O Diyos. Kaya Lord, bless mo po, Panginoon, ang bawat makapanood nito, makapakinig nito, Panginoon. At nawa, Lord God, magkaroon sila ng encouragement, Lord God, to share and like, Father God, sa ganitong larangan ng broadcast, O God, in Jesus' name. Kaya Ama, purihin ka, sabay ka at luwalhatiin ka. Sa iyo po, Panginoon, namin binabalik ang lahat na papurit, pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus, namang tagapagligtas, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless all, and see you next devotion. Kaya thank you very much. Thank you. In Jesus' name. Amen.